Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Mga kababayan, umani ng samot-saring batikos at reaksyon ang kampo ni House Speaker Romualdez. Ito ay matapos maglabas ng kanyang pahayag kahapon kung saan ay sinabi niya na handa siyang tumayo para sa sinuman na mananakot sa kanilang hanay para lang masunod ang kanilang gusto. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan Dilawan mga kaibigan, ano? ng bayan. Sa kabila ng mga matitinding pahayag ni Romualdez, umalma naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte, partikular ang kanyang dating legal advisor na si Atty. Panelo, at sinabi na hindi away ang gusto ng dating Pangulo, kundi humihingi lang siya ng accounting o pag-audit sa pondo ng Kongreso. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan eh. Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng Kamara at sa kampo ng Sila ngayon mga kaibigan yung walang maipakita, di ba? Dati si Vice President Inday Sara yung hinahanapan nila. Ngayon sila yung hinahanapan, dapat mayroon silang maipakita, di ba? dating Pangulo, ngayon iba-iba pinagsasabi nila. tila nag-uumpisa na ang matinding bangayan at tila nasisira na ang unit team na binuo ng ating Pangulo na si PBBM at BP Inday Sara Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino sa iyong palagay ang tinutukoy ni Romualdez na sumisira sa imahe ng Kongreso? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kasi ngayon, tila ata pinalalabas ng ilang mga bugok nating kongresista na sinisira ni Pangulong Duterte ang imahe ng Kamara. Alam nyo, matagal na hong sira ang imahe ng Kamara. Sa katunayan nga, 'di ba, kung meron mga laging masasabi nating demanda sa ombudsman pagdating sa mga kongresista, it's always the issue of corruption. Okay? Or katiwalian, 'di ba? Alam mo natin 'yan. Laging maraming ganyan. Kasi alam naman po natin kahit doon pa, 'di ba? Mula doon sa tinawag nating pork barrel, naging DAP, kung ano-anong tinatawag natin sa mga kickback ng mga kongresista natin. Di ba po? Hindi ho si Pangulong Duterte sumira sa imahe. Sa katunayan, ikaw, Romualdez, ang sumira. Yun ang totoo dun mga kaibigan. Si Romualdez talaga yun na ang sumisira sa unity mga kaibigan. Kaya malamang mga kaibigan, yung mga dilawan, nagpepesta ngayon. Ay, Speaker Martin Romualdez, ikaw ang dahilan kung bakit ang unity team ay unti-unting nasisira. Diretsuhan na. Di ba, Madam Lisa Lumbao, Riordon? Hindi totoo ha. Alam mo, ito yan ha, ito. Kasi, sa totoo lang, tahimik naman ang lahat. Tahimik naman lahat eh.
Ano ibig ko sabihin? Ano kayo? Kayo ho ay nagkukuntsabahang tahimik. Wala namang ano sa inyo nun eh. Wala namang pumupunta sa inyo nun eh. Medyo tahimik lang kayo nun. Until, ewan ko kung na-insecure ba kayo kay BP Sara Duterte at ginipit ninyo yung confidential funds. At sabi nga nila, so ibig bang sabihin yan is just a matter of revenge? Kaya nyo binabanata ng kamera? Hindi ho. Hindi ho dahil sa nire-revenge ho namin. Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi na ano po kami na alingas-gasan po kami sa pagiging plastic nyo. Alam naman po natin yan pare-pareho na talagang maraming kongresista, marami dyan sa kamera ang kurap. Marami ho dyan ang talagang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa katunayan, ang daming ang di ba? Ang daming nga hong nasipa dyan. Hindi ho nasipa natin in a sense natanggal bilang kongresista, pero marami ho dyan ang nademanda sa ombudsman dahil sa katiwalian. Marami nga ho dyan, kaya nga si Senator Miriam, meron pa siyang mga bill at panukala na yung sa anti-EPAL bill. Bakit to? Kasi kayo ho yan eh. Kayo ho ang pinaka-EPAL sa lahat. Akala nyo kung sino kayong hindi na nga pinapansin yung ninyo eh, yung pagiging greedy ninyo eh. 'Di ba? Pinababayaan na nga lang eh. Nakiki-operate na nga lang sa inyo yung ibang mga kasamahan ninyo. Tapos bigla nyo pang binanatan sa sobrang pagiging greedy ninyo diyan sa kamera. Sa sobrang pagiging greedy ninyo, ayaw nyong bahagian yung ibang mga kasamahan ninyo. Yan ang nagsumira. Sumira sa imahe ng kamera. Bakit? Because of that, nagsalita ho ang ating Vice President, binanatan no ang leadership ng kamera. Pambihira Kung ebidensya at ebidensya lang, ika nga, ng kaipalan, wala na pong masasabi nating imahe ng kaipalan kung hindi si Speaker Romualdez at ang kanyang asawa. Nadawit pa pati asawa. Hindi ako nagsabi niyan mga kaibigan. Naririnig ko lang dito kay Banat Bay. Hindi, nakakabuisit po kasi talaga. Nakakabuisit po. Kasi yan nga yung kinaiinisan ng tao eh. Ang kinaiinisan ng tao ay yung pagiging plastic at hipokrito nitong mga mambabatas natin. Diba? Ang simple-simple lang na sinabi ni Pangulong Duterte. Simple lang. Wala nga siya sinabing, kayo ganito, mga ina nyo, ganyan. Baka si Banat Bay meron. Pero si Pangulong Duterte, sabi niya, simple lang naman. Liquidate, we ask, sabi pa nga niya, as a citizen of this country, as an ordinary citizen of this country, it is my right to ask for the audit ng pera o budget ng Kamara. Ang palusot nila, natapos na daw ng COA. Hindi yun ang gusto namin. Anong pakialam namin sa COA? Diba? Hindi yun. Ilantad nyo sa taong bayan, magkano ba ang inyong budget bawat opisina? Lalong-lalo ka na. Dapat yan mga kaibigan, dapat may pakita din nila. Speaker Romualdez. Diba? Sabi ng Speaker Martin, I will stand and fight against anyone. Teka muna. Bakit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Wala naman nang-aaway sa'yo Ano pa sinabi niya? We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Hindi away yun. Kung baga, pinapaalalahanan kayo ang inyong mga tungkulin sapagkat public office is a position of trust and you're accountable to the people. Ngayon,
nagre-react ang Kamara de Representante dun sa binanggit ng dating Pangulo na Rotten House. Ang problema naman po sa inyo kasi, kahit nung wala pa kayo dyan sa Kamara de Representante, rightly or wrongly, that has been the reputation of the House of Representatives. Tandaan ninyo, ang ganda nga nung sinabi ni ang ganda ng sinabi ni Panelo. Ano sinabi ni Panelo? Remember, si Pangulong Duterte, nanggaling yan sa siya lang ang oposisyon noon. Wala nang iba. Nagsosolo yan, Lone Ranger tawag sa kanya. Lin Miyamoto, maraming salamat po Di ba po? Ganun Ibig sabihin, alam niya, kaya niya magsolo. Kaya niya talagang lumaban na mag-isa. At alam niya kung paano niya iti-trigger ang mga tao. I really do not know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, among others, which was really the important point in my discussion was, as long as there is no serious issue of corruption, and as a former president in the mga retired generals, maybe they have quoted me ng gano'n. Pero sabi ko nga bring it out in the open. Take note, Take note. 1. Inamin talaga ni Pangulong Duterte na may makausap siyang retired general. Di ba? Pero sabi niya, ang sinabi ko lang naman wala pa namang enough corruption. Unless there is an enough corruption. Kita niyo kung paano, kasi remember, ingat din siya sa salita, pwede siyang, alam mo naman, ang gobyerno natin, mga diktador ngayon itong mga nakaupo, pwede siyang sampahan ng kasong sedition. So ingat siya sa sinabi niya. Wala naman ako sinabi. Pero, number 1, napansin ko dito, kaya lang kasi napuputol Ako kung number 1, talagang there was a talk between the president and those retired generals. Aminado siya doon, di ba? Pangalawa, ano sabi niya at suggestion niya sa mga retired general? Kung napansin niyo to, ano sinabi niya? Bring it out in the open. Noong una, iniisip ko na maigi, bakit bring it out in the open? Yan nasabi yun. Isipin niyo mabuti bakit bring it out in the open kung meron man kayong criticism? Ang binigay niyang dahilan, para hindi sila masabing destabilizer. Kasi when you bring it out, hindi na destabilizing yan. Kasi nga, you were just a critic of the government, which is, it is protected by our law as freedom of speech. Di ba? Pero pag tinago mo yan, maaaring sabihan kang destabilizer ka. Yun ang pinupunto ni Pangulong Duterte. Tama, mali? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.